Magandang buhay mga kabataan at sa bawat malugod naming taga-subaybay ng aming mga videos dito sa ating paboritong channel. Matinik at ang musikero na laging nanda sa pagpapalaganap at pag-aasik ng karunungan sa bawat learner na uhaw sa karunungan sa larangan ng matematika. Kaya't huwag po natin kalilimutan mag-subscribe po muna sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Ito naman po ang inyong abang lingkod upang magbahagi ng mga kaalaman. At ngayon, narito po ang ating session sa video na ito na pinamagatang Right Triangles and its Applications Part 6, Tagalog version po muna tayo. Bilang panimula, mga kaibigan, alam nyo ba na may mga problema tayong susolve at ito ang mga tatalakayin natin ngayon. Paano ba ang pagsusolve o pag-evaluate ng mga trigonometric functions na may multiple of 30 degrees or 45 degrees katulad halimbawa ng mga sumusunod? Para sa paunang problem natin, ano ba ang value ng sin 60 kapag ito na ang ating in-evaluate? Para naman sa pangalawang problem, paano ba natin i-evaluate ang cosine ng 120 degrees? At madako naman tayo sa pangatlong problem. Ano ba ang value ng tangent 135 degrees, kaibigan? Ngayon naman, para ma-evaluate at ma-solve natin ang mga problems na yan, syempre naman, babaginan ko kayo ng mga madiskarting kaalaman at mas siyentipikong proseso. Naririto po ngayon ang mga sikreto. May talo po tayong kagamitan at ito ang mga sumusunod. Para po sa ating unang kagamitan o tool number 1, kailangan lamang nating tandaan ang mga mnemonics na to. Una sa lahat, ito ang SOHCAHTOA. Pangalawa, CHO, SIA, COW. Ano nga ba ang ibig sabihin ngayon ng SOHCAHTOA? SOH, ang ibig sabihin, sine of any angle is equal to opposite over hypotenuse. Paano naman ang CA o ang CAH? Ang ibig sabihin nito, cosine of any angle is equal to adjacent divided by hypotenuse. Pangatlo, ito ang tinatawag nating TOA o TOA. Ang ibig sabihin, tangent of any angle is equal to opposite over adjacent. Para naman ngayon sa ating CHO, SIA, COW. CHO or CHO, ang ibig sabihin, cosecant of any angle is equal to hypotenuse over opposite. Paano naman ang SIA o ang SHA? Ang ibig sabihin nito, secant of any angle is equal to hypotenuse over adjacent. At ang uli, ito ang COW o ang tinatawag nating CAO. Ang ibig sabihin is cotangent of any angle is equal to adjacent over opposite. At ngayon, para naman sa ating ikalawang kagamitan o tool number 2, narito ngayon ang tinatawag nating Cartesian Coordinate System o maaari nating tawaging Rectangular Coordinate System. Actually, mga kaibigan, ang Cartesian Coordinate System is binubuo ng dalawang axis. Una sa lahat, ito ang tinatawag nating x-axis at ang pangalawa ay ang y-axis. Ang linyang ito ang tinatawag nating x-axis. At ito naman ang y-axis. Kapag ang direksyon ng araw na iguguhit natin o ang line na iguguhit natin is papunta ng kanan, ang ibig sabihin nito, right of x-axis, ang sign na gagamitin natin is positive. At kapag papunta naman ng kaliwa, ang line o ang araw natin, ang ibig sabihin nito, left of x-axis, ang sign na gagamitin natin is negative. Paano naman kung upward ang direksyon ng araw natin? Natural, ang sign na gagamitin natin is positive. Paano naman kung downward ang direksyon ng araw o ng linya? Natural, ang sign na gagamitin natin, negative. At ngayon naman, siyempre, para naman sa pagsusukat ng mga angles natin. Sa right ng x-axis, magsisimula tayo sa 0 degree. Para naman sa y-axis natin, papuntang itaas, ang measurement ng angle natin is 90 degrees. Sa left ng x-axis, 180 degrees. 270 degrees naman para sa downward ng y-axis natin.
hanggang sa mabuo natin ang isang revolusyon or 1 revolution equals 360 degrees pabalik ng right of x-axis sa ikot na counterclockwise direction. Para naman ngayon sa ating ikatlong kagamitan o tinatawag nating tool number 3 na gagamitin natin sa pag-evaluate ng mga trigonometric functions. Para sa unang klase ng triangle natin, ito ang tinatawag nating 30 by 60 by 90 degrees triangle. Lagi lang nating tatandaan ang katabi ng bawat angle. Ang katabi ng 30 degrees is laging square root of 3. Ang 60 degrees laging 1. At ang hypotenuse syempre laging 2. Ito naman ngayon ang pangalawang klase ng triangle natin. Ito ang tinatawag nating isosceles right triangle kung saan ang hypotenuse is laging square root of 2 at ang dalawang 45 degrees ang katabi ng bawat isa is laging 1 unit. Dahil parehong 45 degrees ang mga acute angles natin, natural lang equal din ang bawat leg ng isosceles right triangle natin. At ito ang tinatawag nating 45 by 45 by 90 degrees right triangle. At ngayon naman, dahil nakumpleto na natin ang mga gagamitin natin na mga tools at ang mga konsepto, palagay ko pwede na tayong mag-evaluate ng mga functions, kaya't sisimulan na natin ngayon. Para sa ating paunang halimbawa, ano ba ang value ng sin 60 degrees? Para sa unang bahagi ng ating solusyon, kailangan nating magsimula sa tool number 1. At dahil sin ng given na function, kailangan nating recall ang SOHCAHTOA. Dahil sin ng given, ang re-recall natin is SO. Ano nga ba ang ibig sabihin ng SO or SOH? Ang ibig sabihin ng SOH is sine of any angle equals opposite over hypotenuse. At dahil alam na natin na SO ang gagamitin natin, maaari na tayong dumako ngayon sa tool number 2 at pangalawang bahagi ng ating solusyon. Para sa pangalawang bahagi ng ating solusyon, kailangan ko muna mag-drawing ng x-axis at y-axis lines. At dahil 60 degrees lang ang measurement or amount ng angle natin, ang ibig sabihin, nasa pagitan lang ito ng 0 at ang 90 kung magsusukat tayo ng angle. At ito na ngayon ang measurement ng 60 degrees natin. Nakapag-drawing na ako ng arrow. Sa susunod na hakbang, magpo-project naman ako ng line o ng arrow na papuntang kanan dahil ang angle natin is nasa quadrant 1. At para makabuo tayo ng triangle o tatsulok, kailangan ko muling mag-drawing ng arrow papuntang itaas na kung saan ang arrow natin ay nakatungtong sa x-axis. At dahil 60 degrees na ang measurement ng isang acute angle natin, ang ibig sabihin ng acute angle na to is 30 degrees. At syempre naman sa corner na to, perpendicular. Ang ibig sabihin nito, ang measurement ng angle natin is 90 degrees. Ngayon naman, dahil nakapag-drawing na tayo ng triangle, babalikan naman natin ngayon ang tinatawag nating tool number 3. Ano bang klaseng triangle ang gagamitin natin sa pagsusolve para ma-evaluate ang sin 60 degrees? Siyempre naman para sa tool number 3, walang duda. Dahil 60 degrees ang amount ng angle natin, ang 60 degrees is multiple of 30. So ang gagamitin nating klase ng triangle is the 30 by 60 by 90 degrees triangle. Ang value ng side ng triangle na to is 1. Positive 1 dahil papunta ng kanan at ang laging katabi ng 60 degrees is laging 1. Square root of 3 naman ang value ng side na laging katabi ng 30 degrees at positive ang sign dahil above ito ng x-axis. At walang duda, ang longest side ng triangle natin is positive 2. Ang hypotenuse hindi nagbabago ng sign, laging positive 2. Para naman ngayon sa susunod na hakbang pa, dahil ang function na ginamit natin is sine at ang value ng sine is opposite over hypotenuse,
Aanapin natin ngayon ang posisyon ng opposite sa given triangle natin. Gayon na rin ang hypotenuse. Ang side na may measurement na square root of 3, ito ang ating opposite side dahil ito ang kasalungat ng ating origin o ng ating reference angle na 60 degrees. At syempre naman walang duda, ang longest side ng triangle natin is the hypotenuse. At dahil nalocate na natin ang posisyon ng opposite at hypotenuse sa triangle, pwede na nating isolve ang sin 60 degrees at evaluate. Finally, masasagot na natin at may evaluate ngayon ang value ng sin 60 degrees. Ang value pala ng sin 60 degrees is opposite over hypotenuse, which is equal to square root of 3 over 2. Para naman sa ating pangalawang halimbawa, ano ba ang value ng cosine 120 degrees? 30 by 60 by 90 degrees triangle ang triangle na gagamitin natin kasi ang cosine 120, ang 120 degrees is multiple of 30 degrees kaya ito na yung tool na gagamitin natin, ang 30 by 60 by 90 degrees triangle. Para naman sa isang tool na gagamitin pa natin dahil cosine ang given natin, natural, ang re-recall natin is ka or CAH. Ang ibig sabihin, cosine of any angle is equal to adjacent over hypotenuse. At ngayon naman, para sa ating susunod na akbang, kung papansinin ninyo, nag-drawing na ako ng x-axis at ng y-axis. Bakit? Kasi para ma-measure ko ang 120 degrees at ngayon, ito na ang measurement natin ng 120 degrees at nakapag-drawing na ako ng isang arrow. At dahil ang measurement ng angle natin nasa boundary na ng quadrant 2, nag-drawing ako ng arrow papuntang kaliwa. And then, kung papansinin natin, nag-drawing muli ako ng isang arrow. Bakit? Para mabuo natin ang isang right triangle na kung saan ang base is laging x-axis, hindi y-axis. Ang measurement ng angle natin dito is 60. Bakit? Kapag ang 60 inad ko sa 120, ang total 180 degrees. Makakabuo tayo ng straight angle. Ang measurement ng angle natin dito, walang duda 30 degrees kasi ang isang acute angle natin is already 60 degrees na kung saan kapag pinag-add ko ang dalawang acute angle dapat mabubuo nila ang 90 degrees kasi ang given natin is right triangle. Naman ang measurement ng angle na to dahil right triangle yan, dahil right angle yan, definitely 90 degrees. Negative 1 ang value ng side dito dahil ang laging katabi ng 60 degrees is laging 1. Negative ang sign kasi papunta ng left. Square root of 3 naman ang value ng side sa portion na to. Bakit? Kasi ang laging katabi ng 30 degrees is laging square root of 3. Positive ang sign kasi above siya ng x-axis. Siyempre naman walang duda dahil ito ang longest part, ang value niya is 2. Dahil ito ang longest side, natural, ito ang ating hypotenuse. Itong side namang ito ang ating adjacent kasi ito ang katabi ng ating origin maliban sa hypotenuse. At ang square root of 3 naman ang ating opposite. At dahil ang value ng cosine of any angle ngayon is adjacent over hypotenuse, maaari na nating i-compute ang cosine ng 120 degrees. Ang value pala ng cosine 120 degrees, kahit gumamit ka pa ng calculator, ang value is negative 1/2. At ngayon naman, kaibigan, try muli nating isolve ang isa pang trigonometric function. Ano ba ang value ng tangent 135 degrees? At para medyo mapabilis ang computation natin o ang solusyon natin, ito na ngayon ang mga tools na gagamitin natin. Kung papansinin natin, 135 degrees. Ang 135 degrees is multiple of 45.
Kaya ang tool na gagamitin natin, ang klase ng triangle, walang duda, 45 by 45 by 90 degrees triangle. At ang given natin is a function of tangent. Natural ang gagamitin natin, ang i-recall natin is TOA or TOA. Ang ibig sabihin, tangent of any angle is equal to opposite over adjacent. At ngayon naman, para sa solusyon natin, nag-drawing muna ako ng x-axis at y-axis, and then afterward, syempre naman, i-measure ko ang 135 degrees at ito ngayon ang ating measurement at ang arrow. At dahil ang boundary ng 135 degrees is nasa quadrant 2, magdodrawing ako ng isa pang arrow na papuntang kaliwa. And then, muli pa akong nagdrawing ng isang arrow above the x-axis para makabuo tayo ng isang right triangle. At dahil ang angle na mineasure natin kanina is 135 degrees, so walang duda, 45 degrees ito kasi makakabuo tayo ng straight angle kapag inad natin ang 45 sa 135. 135 plus 45 is equal to 180 degrees. At ang 180 degrees, ang ibig sabihin nun, meron tayong isang straight angle. 45 degrees ang measurement ng acute angle na to kasi ang isang acute angle natin is already 45 degrees. Kaya kapag inad natin ang dalawang acute angle na yan, ang sum nila sigurado 90 degrees kasi ang third angle natin automatically 90 degrees. Siyempre naman walang duda, sigurado 90 degrees ang angle na to kasi right angle siya at ang given figure natin is a right triangle. Positive 1 ang value ng side nito kasi ang arrow natin is above the x-axis at ang laging katabi ng 45 degrees is laging 1. Ang measurement naman ng side nito is negative 1. Bakit? Kasi ang arrow natin, ang direction niya, papunta ng left at ang 45 degrees laging 1 ang katabi. Kaya nga lang negative kasi papuntang left. And then finally, sigurado, ang measurement nito is square root of 2. For sure naman, ito ang hypotenuse kasi ito ang longest side. Ito naman ang ating adjacent side na may value na negative 1. And then, syempre, ito naman ngayon ang ating opposite na may value na positive 1. Ngayon naman, babalikan natin ang tanong. Ano ba ang value ng tangent 135 degrees? Ano ba ang tangent? Hindi ba't ang tangent of any angle is opposite over adjacent? Ano ang value ng opposite? Positive 1. Ano ang value ng adjacent? Negative 1. Sa makatuwid, ang value ng tangent 135 degrees is positive 1 over negative 1. Finally, ang value ng tangent 135 degrees natin. Positive 1 divided by negative 1 is negative 1. Ulitin ko, ang value ng tangent 135 degrees is equal to negative 1. Pwede mo pa itong double check gamit ang calculator mo. I repeat, tangent 135 degrees is equal to negative 1. Paano na mga kaibigan? Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa panonood. Huwag po nating kalilimutan, God is great, God is good. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood.